Creepy Time. Tagalog Horror Stories. Unti-unting gumising ang natutulog na takot sa isip ni Andrea. Bago kasi sila umalis ng probinsya, ay may narinig na siyang kwento tungkol sa hindi matahimik na kaluluwa na naninirahan sa naturang camp. Sumigaw ng malakas si Brando. Lahat ng nakarinig ay alarmadong huminto sa pag-akyat ng burol. Inis naman na tinulungan ni Andrea ang nadapang pinsan. Kalalaki mong tao daig mo pa yung babaeng lampa. Hay naku ka talaga Brando, sambit ng dalagita. Correction girl Brenda, ani Brando. Inikot pa ng dalagita ang kanyang mga mata sa paligid. Halika na, nakakahiya ka sa advisor natin. Tingnan mo, mas nauna pa siyang nakarating sa burol. Gayong 40 anyos na yun . Dahil nanggaling sa buong Pilipinas ang mga representatives, ay madaling napuno ang mga quarters na malapit sa social hall, conference rooms at mess hall. Ang mga single detached na bahay na nasa burol ang nakareserve para sa mga latecomers na tulad ni na Andrea. May 3 kwarto ang bahay na pansamantalang titirhan nila sa 4 na araw ng nasabing conference. Pinili ni Mrs. Guanzon na advisor ng magpinsan ang nag-iisang kwarto sa first floor. Para sa kanila ni Andrea, ang 2 kwarto naman sa itaas ay inukupan naman ng mga representatives na galing din sa Western Visayas. Ang interior design, pati ang mga lumang kagamitan sa loob ng bahay ay walang pinagkaiba sa mga bahay na ginagamit para sa horror movies. Ang fireplace naman sa sala ang nagkumpleto sa kilabot na kanina pa nararamdaman ni Andrea. Nakakita na po ba kayo ng multo, ma'am? Tanong ni Andrea sa kanilang advisor. Hindi pa, casual na sagot ni Mrs. Guanzon habang inaayos ang gamit sa isang built-in cabinet. For me, isang alamat lang ang mga yan. Karakter na nilikha ng isip para gawing panakot lalo na sa mga mahilig gumala ng gabi. Anito, kahit papaano ay nabawasan ng kaba ng dalagita. 2:00 ng hapon, tuloy pa rin ang pagdadatingan ng mga representatives mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa gabi pa naman ng opening ceremony, kaya nagkayayaan muna silang mag-boating sa Burnham Park. Talaga namang enjoy na enjoy si Andrea sa pamamasyal, lalo na sa picture taking nila sa Mines View. Napakaganda ng Baguio sa loob-loob ng dalagita. Mula roon ay dumiretso na sila sa mga stores kung saan maraming nagbebenta ng mga produktong gawa sa lugar. Lalo pang na-enjoy ni Andrea ang first day ng conference dahil sa mga nakilalang mga high school students mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. During opening ceremony, ang mga gwapong representatives ay hiniwalay pa niya ng lista sa daladalang address book. Pasado 9:00 na ng gabi nang matapos ang programa. Pabalik na sila noon sa kanilang quarter nang magkaroon ng komosyon sa hallway pa lamang ng social hall, kaya naman nag-usisa sila. Mga representatives lang palang nagkakatakutan. May isang pilyong estudyante daw ang nagtalukbong ng isang puting kumot. Nagkunwari itong white lady at hinaharang ang mga dumadaan. Pagpasok pa lang nila ng kwarto ay ang kortina agad ang napansin ni Andrea. Tanda niya bago pa sila umalis kanina ay inilapat niya iyon ng husto para hindi makita ng mga dumadaan ang loob ng kwarto. Baka naman pumasok lang kanina ang caretaker at naglinis, kaya nagalaw ang kortina. Paliwanag ni Miss Guanzon. Andrea, iha, hindi totoo ang mga multo. Parang napahiya ang dalagita dahil alam niyang nabasa ng guro ang nasa isip niya. Bago muling isara ang kurtina, ay sumilip muna sa labas si Andrea.
Napakadilim at ang tanging liwanag na nakikita niya ay mula sa di kalayuang bahay na inuukupan ng mga lalaking representatives. Kasama na roon si Brando nang biglang napaatras ang dalagita nang may mamataang dumaan sa harapan ng kanilang bintana. "Oh, Andrea, bakit?" tanong pa ng guro. Ma'am, may lalaking nakabahag. Parang gusto niya akong saksakin ng hawak niyang punyal." Nanginginig na sagot ng dalagita. Dali-dali namang binuksan ng guro ang bintana at sumilip sa labas. Wala naman. Ano namang gagawin dito noon? In case na may igurot na representative, ay hindi na sila nagbabahag. Muling isinara ng guro ang bintana. "Masyado mo kasing sineseryoso ang haka-haka ng iba. Matulog na tayo ng maaga. We need rest for the contest tomorrow." "Good night na, iha," anang guro. "Good night din po, ma'am," ani Andrea at nanginginig na nagtalokbong ng kumot. Tiyak niyang hindi lang siya namamalikmata kanina. Malinaw sa paningin niya ang nakabahag na lalaki. Dahil nasinagan ito ng ilaw ng kanilang kwarto, galit at tila ba nagbabaga ang mga mata ng lalaking iyon. 4:30 pa lang ng umaga ay gising na si Mrs. Guanzon. Kahit na inaantok pa, ay sumabay na rin ang dalagita sa paliligo nito. Ayaw kasi niyang mapag-isa sa bathroom. Baka kasi magpakita sa kanyang muli ang lalaking nakabahag. Mabuti na lang at ugali ng guro ang kumanta habang naliligo. At least kahit nasa kabilang cubicle ito, ay alam niyang hindi siya nag-iisa. 6:00 pa lang ng umaga ay nakagayak na sila. Mahigit 200 meters pa ang lalakarin nila pababa ng burol bago makarating sa mess hall. 6:30 AM kasi ang oras ng almusal para sa lahat ng representatives. "Nangangalumata ka yata, pinsan," bati ni Brando nang magkita sila sa mess hall. "Namamahay kasi ang pinsan mo, Brando," salon ni Mrs. Guanzon. "Sige na, kumain kayong mabuti para in the mood kayo mamaya sa contest proper." Pinilit ng dalagitang makapag-concentrate sa ginagawang feature article. Gusto kasi niyang may maiuwing karangalan sa kanilang eskwelahan. Nag-iisip na lamang siya ng magandang ending sa kanyang article nang mapadako ang kanyang paningin sa pintuan ng kanilang room na pinagdadausan ng contest. Laking gulat niya nang makita niya muli ang lalaking nakabahag na nakatayo lang doon at tila ba nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. "What is it, Miss De La Cruz?" takang tanong ng kanilang watcher nang nakitang nakatulala siya at namumutla pa. Napakurap lang siya ay biglang nawala ang lalaki. Kahit ang mga kasamahan niyang contestant ay inis na napatingin sa kanya. "Talaga, insan? 2 beses nang nagpakita sa'yo ang igurot na yon? Kaloka?" tanong ni Brando nang magkita sila sa labas ng conference room. Takot na nga ako kagabi, tapos nagpakita pa siya kanina. Hindi ko na tuloy alam kung okay yung ending ng article ko," ani Andrea na halatang namumutla pa rin. "Naging weird tuloy ako sa paningin ng mga naroon kanina, nakakahiya talaga," dagdag pa niya. Sa nangyari ay mas lalong natakot si Andrea na pumasok sa ladies room, kaya nagpasama ito sa pinsan. "Pwede ba yon? Tiyak na pagagalitan ako ni Mrs. Guanzon kapag may nagsumbong na pumasok ako sa CR nyo," anito. "Tangi, sinabi ko bang pumasok ka? Diyan ka lang sa labas, no?" Kakabakabang pumasok ang dalagita at agad ding lumabas uli. "Kumanta ka kaya habang inaantay mo ko?" "Hay nako, pumunta ka lang ng Baguio, naging duwag ka na. Alam mo namang nakakapagpabangon ng patay ang boses ko eh. Pero kung yun ang gusto mo, o sige na, pumasok ka na at kakanta na ako. Kaloka?" Saglit lang na kumanta si Brando. Pagkatapos ay tumahimik na ito. "Brando, loko ka ah," sigaw ni Andrea.
Huwag mo kong pagtripan. Sige ka, isusumbong kita kay tito. Isusumbong kitang nagkakagusto ka sa lalaki. Grabe ka naman girl. Blackmail na yan ah. Teka lang kasi, nag-iisip ako ng kantang mataas ang pitch eh. Sumasayad kasi ang vocal cords ko. Ani Brando. Pasayad-sayad ka pa dyan, sintonado ka naman. Eh kung tumula ka na lang kaya, gumawa ka na lang ng kahit anong ingay na alam kong nandyan ka. Ngunit hindi na sumagot ang pinsan. Lalabas na sana ang dalagita nang may mamataan siyang pares ng paa na nakatayo lang sa labas ng cubicle. Yikes, Brando, bakit ka pumasok? Tapos nagtanggal ka pa ng sapatos? Tila ba nandidiring sita ng dalagita? Agad siyang lumabas ng cubicle. Ngunit wala na roon ng pinsan. Bukas naman ang lahat ng cubicle na naroon. Kaya dali-dali na siyang lumabas ng ladies room. Ngunit wala rin doon ng pinsan. Babalik sana siyang muli. Nang makitang lumabas sa katapat na pinto si Brando, galing siya sa kabilang banyo, sa banyo ng mga lalaki. Sorry pinsan, sasabog na kasi ang pantog ko eh. Anito, hindi ikaw yung nakita kong pumasok ng nakapaa? Napailing-iling lang si Brando. Mahigpit na hinawakan ni Andrea ang braso ng pinsan at isinama sa loob ng ladies room. Mismong sa tapat ng ginamit niyang cubicle ay nakalutang ang isang punyal. Nakaumang ang dulo ng talim nito sa kanya. Napatili ang dalagita. Ngunit nauna pang kumaripas ng takbo si Brando. Nagkagulo sa buong camp. May natakot. Ngunit may mga nagtaas din ng kilay. Maniwala po kayo sa akin ma'am. Talagang lumulutang yung punyal. At nakaumang pa nga yun sa amin. Marahil ay hawak yun ng hindi nakikitang lalaking nakabahag. Hindi ba Brando? Baling nito sa pinsan. Sa totoo lang po wala naman po akong nakita. Nahawa lang talaga ako kanina sa takot mo. Nagtawanan ang lahat ng nakapaligid sa kanila. Kaya nagtitimping gustong sampalin ni Andrea ang pinsan. Nagmukha tuloy siyang engot sa paningin ng lahat. Kung sinabi mo pang nakakita ka ng white lady, ay siguro maniniwala pa kami. Nakangiting sabi pa ng isang representative. Nagtawa nang umalis na ang lahat. Pati rin po kayo ma'am, hindi kayo naniniwala sa akin? Calm down iha. Doon tayo sa ating quarter mag-usap. Anang guro. Nadatnan nilang naghihintay sa kanila ang matandang lalaking caretaker. Nababahala na ako sa mga naririnig kong nangyayari sa iyo, Ineng. Kung mamarapatin mo, ay gusto ko sanang makita ang mga nabili mong souvenir items. Inilabas naman ng dalagita ang kanyang travel bag na puno ng pinamili niyang pasalubong. Naagaw ang atensyon ng matandang lalaki sa isang punyal. Kaya sinipat niya itong mabuti. Sundalo po kasi ang kuya ko. Paliwanag pa ni Andrea. Nagpadala po siya ng pera para pambili ng punyal. Kahit po mahal yan po ang pinili ko. Kasi parang unique ang pagkakagawa. At isa pa parang antique. Isa ito sa mga sinaunang armas ng mga katutubong naninirahan dito noon. Isauli mo ito kung saan mo binili, Ineng, nang hindi ka naguluhin pa. At kung may sumpa man ng kamatayan ng nakakabit dito, kaya bukas na bukas din ay isoli mo na. Napag-alaman din nilang naging battleground ng mga sinaunang tao ang buong lugar na iyon sa Baguio City. Nanlumo si Andrea dahil binili lang niya yon sa isang lalaking napadaan habang namimili sila ng souvenir items noon. Nakiusap na lamang si Andrea sa caretaker na ito na lang ang sumira o magtapon ng naturang punyal. Nang muli silang bumaba ng burol ay kumalat na ang balita tungkol sa nakita ng janitor na naglilinis sa ladies room na nakitaan ng nakalutang na punyal ni Andrea. Puro daw putik ang sahig
at may mga bakas pa ng paa na hanggang sa cubicle lamang na ginamit ng dalagita. Naging third place sa news writing si Brando, samantalang nakuha naman ni Andrea ang unang gantimpala sa feature writing. Taas noong umakyat ng stage ang dalagita. Wala na ang mga tawanan o pangiinsultong naririnig mula sa iba pang mga representatives dahil napalitan na ito ng malalakas nilang palakpakan. Hindi lang tiyak ni Andrea kung para ba iyon sa nakamit niyang parangal o dahil kahit paano ay nagkaroon ng linaw ang kanyang mga revelasyon. Nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga ang dalaga. Sa susunod ay magiging maingat na siya sa pagpili ng mga souvenir items.